malakas na bumagsak ang maleta sa maputing damuhan. Kasabay ng malamig na pagbuhos ng ulan mula sa madilim na kalangitan, nanininig si Amara, ngunit hindi dahil sa ginaw. Galing ang panginginig sa kahihiyan na gumagapang sa buo niyang katawan. Pasang, basa na ang manipis niyang bestida, at ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay parang latigo na humahapdi. Nakatayo sa malaking pinto ng mansyon ng kanyang tita. Nakapamiwang ito, ang mukha ay puno ng tagumpay at pagkasuklang. Sa likod nito, nakasilip ang mga kasambahay. Ang iba ay may aw, ngunit karamihan ay takot na tumingin sa kanya ng diretsyo. Kana, ang huli, Amara, deklara ni Tita Lorna. Ang boses ay kasing taas ng bubog. Wala ka nang babalikan sa pamamahay na ito. Pinalamon kita. Binihisan, pero isa ka pa ring ahas. Wala kang utang na loob. Hindi makasagot si Amara. Isang malaking bukol ang nakabara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit para saan pa? Apos na ang lahat. Sa loob ng 1 taon mula nang mamatay ang kanyang ama, unti, ginawang impyerno ni Tita Lorna ang buhay niya sa sarili niyang pamamahay. Ginawa siyang utusan, ipinahiya sa harap ng lahat. At ngayon, itinatapon na parang basura. Umalis ka na at huwag ka nang magpapakita pa sa akin, sigaw ni Tita Lorna, bago malakas na isinara ang naglalakihang pinto na gawa sa nara. Ang huling tunog na narinig ni Amara ay ang click ng trangka. Isang tunog na nagsasabing wala na talaga. Tapos na. Napaluhod siya sa putikan. Ang tubig na humahalo sa kanyang mga luha ay walang tigil sa pag-agos sa kanyang pisngi. Niyakap niya ang sarili. Sinusubukang hanapin ang kahit katiting na init. Ngunit wala, tanging ang lamig ng kawalan ng pag-asa ang kanyang nararamdaman. Ang bahay na ito, kung saan siya lumaki, kung saan niya huling nakausap ang kanyang ama, ngayon ay sarado na sa kanya. Idinukot niya mula sa bulsa ng kanyang bestida at kinapalabas ang isang maliit, lumang larawan, ang kanyang papa. Nakangiti. Ang mga mata ay puno ng kabaitan. Papa, anya sa hangin. Ang boses ay basa, anong gagawin ko? Habang pinagmamasdan niya ang nababasa ng ngiti sa larawan. Bigla, may isang alaala ang sumagi sa kanyang isipan. Isang alaala na pilit niyang itinatago dahil sa sakit na dulot nito. Nakahiga ang kanyang ama, payat na payat at hirap ng huminga. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang hawak nito ay mahina, ngunit puno ng pagmamahal. Anak, Amara, sabi nito, bawat salita ay isang pakikibaka. Tandaan mo, ang tunay na yaman ay wala sa mga bagay na nakikita, nasa lakas ng puso. Tumulo ang luha ni Amara. Papa, huwag kayong magsalita ng ganyan. Umiling ito ng marahan. Nakinig ka, anak. Ano man ang mangyari, huwag kang susuko. Mayroon akong inihanda para sa iyo, isang pamana. Hanapin mo sa bodega ang lumang kahon. Amara, pangako, anak. Iyon ang huling salita. Sa gitna ng malakas na ulan at lamig ng gabi, ang alaala na iyon ay nagsilbing isang munting kandila. Ang bodega, ang kahon na gawa sa nara. Isang hibla ng pag-asa, gaano man kanipis. Mabilis na tumayo si Amara. Ang kanyang mga pa ay nanginginig pa rin. Ngunit ngayon ay mayroon siyang bagong layunin.
Kailangan niyang makapasok ulit. Kailangan niyang mahanap ang kahon na yon. Alam niyang imposible. Nakasarado ang malaking gate sa harap. Ngunit alam din niya ang isang lihim na daanan sa likod ng hardin. Isang maliit na butas na ginagamit niya bata pa siya para tumakas at makipaglaro sa labas. Sana ay naroon pa rin yon. Dahan siyang gumapang sa gilid ng bakod, nagtatago sa mga halaman na ngayon ay nagsisilbing kakampi. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Bawat anino ay tila isang kaaway. Bawat tunog ng kulob ay parang sigaw ni Tita Lorna. Nang marating niya ang likurang bahagi ng hardin, kinapa niya ang pader. Sa likod ng malalaking dahon ng gabi, naramdaman niya ang pamilyar na butas, sapat lang para mapasilid ang kanyang payat na katawan. Nang walang aalinlangan, isiniksik niya ang sarili. Ang magaspang na pader ay kumaskas sa kanyang balat, ngunit hindi niya ininda. Tahimik siyang naglakad. Bawat hakbang ay mainit. Ang tanging ilaw niya ay ang kidlat na minsan ay gumuguhit sa kalangitan. Ang bodega ay nasa pinakadulong property, isang maliit na gusali na luma at bihirang buksan. Nang marating niya ang pinto nito, nanginginig niyang hinawakan ang lumang kandado. Luma na ito at kinalawang. Sa isang malakas na hila, bumigay ito at bumukas. Isang amoy ng alikabok at lumang kahoy ang sumalubong sa kanya. Pumasok siya at maingat na isinara ang pinto. Madilim sa loob. Gamit ang kanyang kamay, kinapa niya ang dingding hanggang sa mahanap ang switch ng ilaw. Kumislap ang isang mahinang bogbilya. Sapat lang para makita ang mga lumang kasangkapan na nababalutan ng puting tela. Parang mga multo mula sa nakaraan. Sinimulan niyang hanapin. Sa likod ng isang lumang aparador, sa ilalim ng isang mesang puno ng agyo. At sa isang sulok, nakita niya ito, isang kahon na gawa sa makintab at maitim na kahoy ng nara, eksakto tulad ng sinabi ng kanyang ama. Lumuhod siya sa harap nito. Ang puso ay umapaw sa pinaghalong takot at asa. Dahan niyang hinapros ang ibabaw nito. May nakaukit sa takip. Para sa aking amara. Napahagulgol siya. Ito na yon, ang huling pamana ng kanyang papa. Sinubukan niyang buksan ng takip. Ngunit nakakandado ito, isang maliit, antigong kandado na gawa sa tanso. Hinanap niya ang susi sa ibabaw ng kahon, sa ilalim, sa paligid. Inalog niya ito, umaasang maririnig ang tunog ng susi sa loob. Wala. Napayuko siya, ang noo ay nakasandal sa malamig na kahoy. Ang pag-asa na naramdaman niya kanina ay unting napalitan ng panibagong pagkadismel. Nahanap na niya ang kahon. Pero paano niya ito bubuksan? Wala siyang susi. Dinala ni Amara ang kahon na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Sa isang maliit at amoy kun na motel room na nakuha niya gamit ang kaunting perang natira sa kanyang pitaka. Tuon niya dinala ang kanyang taning asa. Isinandal niya ang kanyang likod sa marupok na pinto. Pinakikinggan ang pagpatak ng ulan sa labas habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kahon na nasa ibabaw ng kama. Paano niya ito bubuksan? Sa loob ng halos 1 oras, sinubukan niya ang lahat. Sinubukan niyang tusukin ng clip mula sa kanyang buhok ang maliit na butas ng kandado. Sinubukan niyang pukpukin ito gamit ang takong ng kanyang sapatos. Nagtangka pa siyang ibagsak ito sa sahig, umaasang masisira ang kandado. Ngunit ang kahoy ng naranagawa ng kanyang ama ay masyadong matibay
Napaupo na lang siya sa gilid ng kama. Talunan. Ang luhang kanina pa niya pinitigilan ay muling bumagsak. Hanggang dito na lang ba? Bibigyan siya ng pag-asa para lang bawiin ulit. Ang pagod, gutom, at sakit ng damdamin ay sabay na dumagan sa kanya. Napayuko siya at sa kanyang paggalaw, naramdaman niya ang malamig na metal ng kuwintas na suot niya laban sa kanyang dibdib. Ang kuwintas, nabigay ng kanyang papabata pa siya. Isang kuwintas na hindi niya hinuhubad kailanman, dahil ito na lang ang natitilang alaala niya rito na hindi pa nakuha ni Lorna. Uminga siya ng malalim at itinaas ang kanyang ulo. Napatingin sa luma at may basag na salamin sa tapat ng kama. Nakita niya ang sarili, ang magulo niyang buhok, ang namumugto niyang mata, ang basang danit, at sa gitna ng lahat ng yon, ang palawit ng kanyang kuwintas. Hindi ito ordinaryong palawit. Isa itong kakaibang disenyo, parang isang bituin na may mahabang buntot. Hinawakan niya ito, ang daliri ay sinusundan ang pamilyar na hugis. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, tiningnan niya ito, hindi bilang isang palamuti, kundi bilang isang bagay na may misteryo. Bigla, ang mga huling salita ng kanyang ama ay umaling lumaw sa kanyang isipan, malinaw na parang sinabi lang kahapon. Ang susi, Amara. Ang susi ay palaging dala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa realization. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pwedeng kaya. Nanininig ang kanyang mga kamay habang inaalis niya ang kumintas sa kanyang leeg. Itinapat niya ang dulo ng palawit sa butas ng kandado. Hindi ito isang perpektong hugis, ngunit ang dulo nito ay manipis at may kakaibang kurba. Itinulak niya ito ng marahan. Sakto, pumasok ito ng walang kahirap. Hirap. Nabatigil si Amara. Dahan, sa takot na baka nanaginip lang siya, ipinihit niya ang palawit. Isang malutong na click ang tumunog sa katahimikan ng kuwarto. Pumukas ang kandado. Nabitawan niya ito sa sobrang gulat. Totoo nga, sa buong panahon na ito, ang susi ay nasa leeg lang niya. Sa naninginig pa ring kamay, itinaas niya ang takip ng kahon. Isang amoy ng lumang papel at pabango ng kanyang ama ang bumarot sa kanya. Napapikit siya sandali, nilalasap ang alaala. Pagkatapos, tumingin siya sa loob. Ang unang nakita niya ay isang makapal na bungkos ng pera, dolyar at piso. Sapat para mabuhay siya ng ilang buwan nang hindi nag-aalala. Pero hindi iyon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa ilalim ng pera, may isang pasaporte, kulay maroon. Kinuha niya ito. Ang kanyang mga daliri ay nanininig. Pinuksan niya. Ang litrato ay sa kanya, pero iba. Ang buhok niya ay maayos. Ang mukha niya ay walang bahid ng luha. At sa kanyang mata, mayroong kislap ng kumpiyansa na matagal nang nawala. At ang pangalan. Hindi iyon, ang pangalan niya, Regina Martina de Vera. Sino si Regina Martina de Vera? Napailing si Amara, sinasara, at binubuksan ng pasaporte na parang sa paulit-ulit ay magbabago ang nakasulat dito. Sa ilalim ng pasaporte, may iba pang dokumentong bank statement mula sa isang bangko sa Singapore na nakapangalan kay Regina Martina de Vera na may lamang halaga na hindi niya kayang bilangin. Mayroon ding isang nidosale para sa isang kondominium tunit sa parehong bansa. At sa pinakailalim sa lahat, may isang sobre. Nakasulat sa labas, sa pamilya na sulat, kamay ng kanyang ama, para sa aking Amara. Dahan niyang binuksan ang sobre.
puso niya ay kumakabog ng napakabilis, bawat tibok ay isang tanong. Inila niya ang nakatuping liham at nagsimulang magbasa. Pinakamamahal kong Amara, kung binabasa mo ito, ibig sabihin, wala na ako para protektahan ka. At malamang, nangyari na ang matagal ko ng kinatatakutan. Patawarin mo ako. Anak, kung hindi ko nagawang pigilan ng lahat ng ito bago pa man mangyari. Matagal ko nang nakikita ang inggit at kasakiman sa mga mata ng kapatid kong si Lorna. Alam kong sa pagkawala ko, gagawin niya ang lahat para makuha ang mga bagay na inaakala niyang dapat niya. Kaya, bago pa man ako tuluyang manghina, inihanda ko ang lahat ng ito para sa iyo, ang tera, ang ari-arian, ang bagong katauhan. Hindi ito para takasan mo ang buhay, anak. Ito ay para bigyan ka ng lakas para lumaban. Si Regina Martina de Vera ay hindi isang kasinungalingan. Siya ang pangalan na ibibigay sa iyong kalasag para maitayo muli ang iyong sarili nang hindi kanya magagambala. Huwag kang matakot, may isang tao na tutulong sa iyo. Ang pinakatiwalaan kong kaibigan sa lahat. Ang pangalan niya ay Mang Delphine. Tinuring ko siyang kapatid. Alam niya ang lahat ng ito. Ibibigay niya ang susunod na hakbang na dapat mong gawin. Mahal na mahal kita, anak. Tandaan mo iyan palagi. Ang iyong ama na laging nagbabantay sa iyo. Sa ibaba ng lihan ay may isang numero ng telepono. Umuhos ang mga luha ni Amara. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit o pagkadismaya. Ito ay mga luha ng pagmamahal at pasasalamat. Hindi siya iniwan ng kanyang ama. Nagawa nitong magplano. Nagawa nitong magbigay ng pag-asa. Nagtiwala ito sa kanya. Pinunasan niya ang kanyang pisngi. Ang determinasyon ay unting pumalit sa kanyang kalungkutan. Kinuha niya ang kahon. Isinilid ang lahat sa loob at mahigpit itong niyakap. Tumayo siya. Kailangan niyang tawagan ang numerong iyon. Lumabas siya sa motel. Huminto na ang ulan. Ang hangin ay malinis at malamig. Naglakad siya sa basang kalsada. Naghanap ng isang teleponong pampubliko. Sa isang kanto, nakakita siya ng isang luma, inalawang na telepono. Gamit ang huling barya, nanginginig, dahan niyang pinindot ang bawat numero na nasa liham. Matagal rin sumagot. Hello. Uminya ng malalim si Amara, bago nakapagsalita. Iluko, halos pabulong niyang sabi. Pwede ko po bang makausap si Mang Delphine? Natahimik ang kabilang linya ng ilang segundo. Pagkatapos ang boses na sumagot ay nagbago. Mula sa pagiging simple, ay naging puno ito ng pag-iinit at pag-aalala. Si Amara ba? Kayo ba si Amara? Kahit alam niyang hindi siya nakikita. Opo. Ako po, sagot niya. Narinig niya ang isang malalim na pagdundong, hininga sa kabilang linya, isang tunog ng ginhawa. Matagal na kitang hinihintay, Amara, sabi ni Mang Delphine. Sinabi ni Mang Delphine na maghintay siya sa isang maliit na karinderya, 2 blok mula sa motel. Sumunod si Amara nang walang tanong. Umupo siya sa isang plastik na upuan sa pinakasulok, yakap pa rin ang kahon na parang ito ang kanyang kaligtasan. Ilang minuto lang ang lumipas. Isang itim na kotse na modelong luma, ngunit alaga, ang humindo sa tapat. Pumukas ang pinto sa passenger side at isang lalaki ang lumabas. May edad na ito, marahil nasa 60 taong gulang.
May puting buhok sa kanyang sentido at nakasuot ng simpleng polo shirt at slacks. Ngunit, sa kanyang tindig at sa kanyang mga mata, may isang dignidad at kapanatagan na agad nagbigay ng tiwala kay Amara. Naglakad ito palapit sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot at higit sa lahat, pagkilala. Amara. Anong nito? Ang boses ay mahinahon at puno ng paggalang. Ito si Mang Delphine. Hindi napigilan ni Amara ang sarili. Tumayo siya at bumuhos ng muli ang kanyang mga luha habang yumayakap siya sa matandang lalaki na parang isang matagal nang nawawalang ama. Hindi siya uminik. Niyakap lang siya pabalik ni Mang Delphine. Hinahaplos ang kanyang likod. Tahana. Isya. Bulong nito. Ligtas ka na. Ligtas ka na. Dinala siya ni Mang Delphine sa isang maliit, ngunit malinis na apartment sa isang lugar sa Maynila na hindi pamilyar kay Amara. Walang bakas ng karanyaan. Simple lang ang lahat. Isang maliit na sala, isang kusina, at isang kuwarto. Ngunit, para kay Amara na nanggaling sa malamig na bodega at amoy. Cold na motel, ang lugar na ito ay parang isang palasyo. Ito ang inihanda ng papa mo. Paliwanag ni Mang Delphine, habang inihahain siya ng mainit na sabaw at kanin. Isang lugar na walang makakang. Matagal na itong nakahanda. Umaasa kami na hindi na darating ang araw na kakailanganin mo ito. Habang kumakain si Amara, ang unang matinong pagkain niya, sa loob ng maraming oras, ikinuwento ni Mang Delphine ang lahat. Siya ang finance manager ng kanyang ama, ang matalik nitong kaibigan mula pagkabata. Sila ang magkasamang nagtayo ng kumpanya mula sa wala. At siya rin ang unang nakapansin sa mga anomalya na ginagawa ni Lorna sa kumpanya kahit noong nabubuhay pa ang kanyang ama. Sinubukan naming ayusin, Amara. Sabi ni Mang Delphine, ang mata ay may bakas ng pagsisisi pero masyadong tuso ang tita mo at masyadong mabilis ng hina ang iyong ama. Nang malaman niyang wala na siyang panahon, ibinuhos niya ang natitira niyang lakas para ihanda ang iyong pagtakas, ang iyong kinabukasan. Pagkatapos kumain ni Amara, inabot ni Mang Delphine ng isang laptop. Mayroon pa siyang isang huling habilin para sa iyo. Pinuksan nito ang isang video file. Sa screen, lumitaw ang mukha ng kanyang papa. Payat ito at maputla. Nakaupo sa paborito nitong sila sa library. Anak, Amara. Sinubukan niyang mumiti. Ang boses ay hirap, halata. Patawad kung kailanganin ang lahat ng ito. Alam kong takot ka at naguguluhan ngayon. Pero gusto kong malaman mo na hindi ka mahina. Kailanman ay hindi ka naging mahina. Huminga ito ng malalim. Naiwan ako sa iyo ng 2 landas, anak. 2 pagpipilian. Nasa iyo kung alin ang tatahakin mo. Ang una, gamitin mo ang lahat ng perang inilaan ko para sa iyo. Gamitin mo ang pangalang Regina de Vera. Magtungo ka sa Singapore. Mamuhay ka ng taimik at payapa. Kalimutan mo na ang lahat. Karapat, dapat kang maging masaya at malayo sa lahat ng sakit dito. Tumingin ito diretso sa kamera na parang tinitingnan siya sa mata. Ang pangalawang landas ay mas mahirap. Ito ay hindi para sa akin, kundi para sa iyo. Palakasin ang sarili. Para maging isang hindi nila kayang tapakan. Awiin mo ang nararapa sa iyo. Ibalik mo ang dangal ng ating pamilya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ng kanyang ama sa video. Ano man ang piliin mo, Amara.
at tanggapin ko. Dahil ang pinakamahalaga sa lahat ay ang kaligtasan at kaligayahan mo. Mahal na mahal kita, aking munting princess. Natapos ang video. Anin niyang tahimik na iyak ni Amara ang maririnig sa kwarto. Ngunit ang luhang pumatak sa sarili nito ay luha ng pagmamahal na uumapaw at isang determinasyon na isinilang mula sa sakit. Tumingin siya kay Mang Dulce, ang kanyang mga mata ay aapoy sa isang bagong damdamin. Mayroon po bang gunting dito? Tanong niya. Nagtataka man ay iniabot ni Mang Dulce ng isang gunting mula sa isang drawer. Tumayo si Amara at humarap sa salamin. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili, ang mahaba, alon niyang buhok na paborito ng kanyang ama. Ang buhok na sumisimbolo sa Amara na mahina, ang Amara na nagpaapi. Inawakan niya ang isang malaking bahagi ng kanyang buhok. Itinaas ito at walang aalinlangan na ginupit. Naglaglag ang buhok sa sahig. Nagpatuloy siya, ginugupit ang bawat hibla hanggang sa ito'y maging maiksi, halos hanggang sa kanyang panga. Hindi ito perpektong gupit. Ngunit sa bawat pirasong nalalaglag, naramdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib. Tinatanggal niya ang luma, tinatanggap niya ang bago. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Ibang tao na ang nakatingin sa kanya pabalik. Isang babaeng may maikling buhok at may matang hindi natatakot, kundi handa ng lumaban. Umarap siya kay Mang Delphine. Gusto kong lumaban, sabi niya. Ang boses ay matatag sa unang pagkakataon. Tutulungan niyo po ako, Mang Delphine. Tutulungan niyo po akong maging si Regina. Makalipas ang ilang araw, nasa terminal, isa na si Amara, umastamang sabihing si Regina Martina de Vera. Suot niya ang isang simpleng itim na coat, dala ang isang maliit na maleta. Hawak niya ang pasaporte na may bago niyang pangalan. Bago siya pumasok sa immigration, lumingon siya sa malaking salamin ng airport kung saan tanaw ang skyline ng Maynila. Di kalayuan ang syudad na nagbigay sa kanya ng pinakamasasayang alaala at ng pinakamasakit. Maynila, paalam. Amara Cruz, paalam. Naglakad siya, hindi na lumingon pa. Nang sumakay ng eroplano, dahan itong umaangat mula sa runway. Sumilip siya sa bintana. Mula sa itaas, ang mga ilaw ng syudad ay parang nakakalat sa lupa, maganda at napakasakit. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang pasaporte. Ito na ang simula. Bulong niya sa sarili. Isang pangako na sinaksihan ng madilim na kalangitan. At sa pagbabalik ko, sisingilin ko ang lahat ng utang ninyo sa akin. Pinagmasdan ni Miguel Sarmiento ang kanyang refleksyon sa salamin ng bintana ng boardroom. Titang, kita mula sa ikataripikalang palapag ang nagkikislap ang mga gusali ng Bonifacio Global City. Ngunit, ang atensyon niya ay wala sa tanaw. Nasa lalaki itong nakatingin pabalik sa kanya. Suot ang pinakamahal niyang Armani suit. Ang buhok ay perpektong nakaayos, ngunit sa kanyang mata may isang kislap ng kaba na hindi niya maitago. Relax, Sarmiento. Bulong niya sa sarili habang inaayos ang kanyang kurbata sa huling pagkakataon. Ito ang pinakamalaking araw sa kanyang karera. Ang Gara Group o Singapore, isa sa mga pinakamabilis lumagong konglomerat sa Asia, ay naghahanap ng isang mahor partner sa Pilipinas. At ang kumpanya niya, ang Sarmiento Holdings, ang isa sa nangungunang kandidato. Ang joint venture na ito ay maglalagay sa kanila sa mapa ng international business. Hindi siya pwedeng magkamali. Narinig niya ang mahinang katok sa pinto. Sir Miguel,
Nandito na po sila, sabi ng kanyang sekretarya. Tumango siya, huminga ng malalim, at isinuot ang kanyang gangfis, isang ngiti ng kumbiyansa at autoridad. Lieutenant, isang pumasok ang mga kinatawan mula sa Deragrao. Mga lalaking nakasuot ng mamahaling business suit, may dalang magagarang briefcase, at may mga mukhang seryoso. Ngunit, hindi sila ang hinahanap ni Miguel. Ang hinahanap niya ay ang utak sa likod ng lahat ng ito. Ang CEO na sa loob lang ng 5 taon ay pinalago ang isang maliit na startup para maging isang dambuhalang kumpanya. Isang pangalan na naging alamat na sa business circle, Bella de Vera. Pumasok siya. Huminto ang mundo ni Miguel. Parang isang eksena sa pelikula. Ang lahat ng ingay sa silid ay tila naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang tunog ng kanyang puso na biglang bumilis. Naglakad si Bella de Vera na parang aari niya ang mundo. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting pantsuit na nagpatingkad sa kanyang perpektong figura. Ang dati maikling buhok na nakita niya sa business magazine ay mahaba na ngayon, itim na itim, at tuwid na umaabot hanggang sa kanyang baywang. Ang kanyang mukha ay walang kasing ganda na makakapaglarawan dito. Ngunit mayroon itong talin, isang uri ng kariktan na nagsasabing hindi lang siya isang magandang palamuti. Nang magtama ang kanilang mga mata, naramdaman ni Miguel ang isang bagay na hindi niya naramdaman dati, isang halong paghanga, intimidasyon, at isang kuryenteng hindi niya maipaliwanag. Ngumiti ito sa kanya, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa mga mata nito. Ang kanyang mga mata, bagamat maganda, ay may bakas ng lamig ng isang malalim na kalungkutan na hindi niya maintindihan. Sir Sarmiento, sabi nito. Ang boss ay kalmado at may autoridad. Inilahad nito ang kamay. Pets, officer to finally meet you. And Bella de Vera. Nang hawakan niya ang kamay nito, naramdaman niya ang init ng balat nito laban sa kanyang nanlalamig na palad. The pleasure is all mine, Miss de Vera, sagot niya. Umaasang hindi halata ang epekto nito sa kanya. Nagsimula ang presentation. Magaling si Miguel sa ginagawa niya. Sanay siyang magsalita sa harap ng importanteng tao. Ngunit, sa pagkakataong ito, iba. Bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay parang sinusuri ng mga matang iyon. Your 5-year projection seems ambitious, Mr. Sarmiento. Biglang sabi ni Bella sa kalagitnaan ng kanyang speech, pinuputo lang kanyang momentum. What are your contingencies for market, Doletisi? Sunod ang tanong nito. Lahat ay matatalin. Lahat ay tumatama sa puso ng kanyang proposal, ngunit sa bawat tanong may handa siyang sagot. Ito ay isang laban, isang pagsubok para alamin ang kanyang kahusayan. Pagkatapos ng meeting, naanyayahan ng grupo ni Miguel para sa isang hapunan sa isang fine dining restaurant. Nagulat siya nang pumayag si Bella. Habang kumakain, mas naging magaan ang usapan. Ngunit, ang misteryosong katauhan ni Bella de Vera ay lalo lang lumalim. Manghusay itong makipag-usap, pero wala itong ibinabahagi tungkol sa kanyang sarili. Lahat ng tanong tungkol sa kanyang personal na buhay ay sinasagot niya ng isang ngiti at isang matalinong pag-iwas. I must admit, your company's portfolio is impressive, sabi ni Bella habang umiinom ng wine. You have partnership with some of the biggest names in the country. We believe in strong local alliances, sagot ni Miguel, ipinagmamalaki ang kanyang grupo. Sikat, sabi ni Bella, at pagkatapos ay tumingin ito sa kanya.
Ang mga mata ay may kakaibang intensidad. Sa Optos Legacy Corp, in your list of partners. Pahagyang nagulat, si Miguel. Sa lahat ng malalaking kumpanyang kasosyo niya, ang Cruz Legacy Corp ang isa sa pinakamaliit at pinakagumugulong. Pagkatapos mamatay ng founder nito, napunta ito sa kapatid na babae na si Lorna Cruz. Maraming chismis tungkol sa pamamalakad nito, pero nananatili itong isang maliit ngunit matatag na player sa industriya. Yes, they are one of our long-term partners, sagot ni Miguel. Nagtataka kung bakit ito ang napansin ni Bella. Itinabi ni Bella ang kanyang wine glass. My company is very interested in a joint venture, Mr. Sarmiento, sabi nito. Ang boses ay biglang naging seryoso at direkta. Your company has the network and the reputation we are looking for. Naramdaman ni Miguel ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Ito na yon. But, dugtong ni Bella, I have one condition. Anything, Miss Divera, mabilis niyang sabi. Sumandal si Bella sa kanyang upuan. Ang mata ay nakatitig sa kanya, seryoso at hindi maditinad. Ang kanyang salita ay malinaw, mabagal, at may bigat. My condition is, it must involve Cruz Legacy Corp. Natigilan si Miguel. Ang ngiti sa kanyang labi ay unting naglaw. Ano? Akit? Sa lahat ng kumpanyang pwede niyang piliin, bakit ang maliit na kumpanyang yon? Anong mayroon sa Cruz Legacy Corp na nakuha ang atensyon ng isang higanting tulad ni Bella Divera? Ang pagharap sa isang business partner ay isang palaisipan. Ngunit sa sandaling iyon, alam niyang ang pakikipag-ugnayan na ito ay magiging mas masikot at mas mapanganib pa kaysa sa inaakala niya. Nasa loob sila ng mamahaling sasakyan ni Miguel. Tahimik na binabaybay ang daan patungo sa lugar na minsan ay tinawag niyang tahanan. Para kay Miguel, ito ay isang ordinaryong business meeting. Para kay Bella Divera, ito ay ang paglalakbay pabalik sa impyerno. Sa bawat ikot ng gulong, naramdaman niya ang pagbigat ng kanyang dibdib. Pinilit niyang ituon ang kanyang pansin sa mga papeles na hawak niya, mga financial statement at projections, ngunit ang mga numero at letra ay lumalabos sa kanyang paningin. Ang tanging malinaw ay ang papalapit na gusali na unting lumalaki sa bintana ang gusali ng Cruz Legacy Corp. Hindi ito nagbago. Ganoon pa rin kataas, ganoon pa rin kikinang sa ilalim ng araw. Ngunit, para sa kanya, hindi na ito isang simbolo ng pangarap ng kanyang ama. Isa na itong monumento ng pagkakmulo. Are you okay, Miss Divera? Tanong ni Miguel, napansin marahil ang kanyang pananahimik. You seconds, huminga ng malalim si Bella, bago lumingon. Isang malamig at professional na ngiti ang ipinaskil sa kanyang lag. Just focus, Mr. Sarmiento. This is a crucial part of our due diligence. Sa loob niya, si Amara ay sumisigaw. Ang kanyang mga palad ay pinagpapawisan sa loob ng kanyang designer na handbag. Kinuyog niya ang mga ito ng mahigpit. Ang dulo ng kanyang kuko ay bumaon sa kanyang balat. Control, Bella. Control. Pumasok ang sasakyan sa driveway. Uminto sila sa harap, mismo ng malaking pinto na gawa sa salamin. Pumaba si Miguel at magalang siyang pinagbuksan ng pinto. Nang tumapak siya sa pamilyar na semento, isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. 5 taon. 5 taon na tiniis niya ang lahat. Nag-aral,
nagpalakas, at binuo ang pangalang Bella de Vera. Ang lahat ng iyon ay para sa sandaling ito. Pagpasok nila sa lobby, sinalubong siya ng multo ng nakaraan. Naalala niya ang pagtakbo niya rito noong bata pa siya para salubungin ng kanyang ama. Naalala niya ang huling beses na nakita niya itong buhay, nakangiting kumakaway mula sa pinto ng elevator. At naalala niya ang matatalim na tingin at masasakit na salita ni Tita Lorna sa mismong lugar na ito. May ilang mga empleyado na napapatingin sa kanila, bumabati kay Miguel. Ang ilan sa kanila ay mga mukhang pamilyar na nakita siyang lumaki. Ngunit wala ni isa man ang nakakilala sa kanya. Para sa kanila, isa lang siyang estrangherang mayaman at makapangyarihan. Isang bahagi niya ang nasaktan. Ngunit isang bahagi ang kanyang maskara na perpeto. Sumakay sila sa pribadong elevator patungo sa opisina ng CEO. Sa loob ng maliit na espasyo, ang katahimikan ay nakakabingi. Kita niya ang refleksyon nila sa makintab na pinto ng elevator. Si Miguel, matipuno at seryoso, at si Bella, nakatayo ng tuwid. Ang mukha ay walang emosyon, parang isang reyna na gawa sa yelo. Pumukas ang pinto. Ang opisina ng kanyang ama. Ngunit, hindi na ito ang opisina na kinalakihan niya. Ang dating simpleng kasangkapan na gawa sa Nara ay napalitan ng mga dekorasyon na kulay ginto at puti. Ang padel ay puno ng larawan ni Tita Lorna, nakangiti kasama ng mga politiko at artista. Wala na ang init at kabaitan. Naging ito isang malamig, mayabang, at maranyang lugar. Sa likod ng isang malaking salamin na mesa, naroon ang reyna ng lahat ng kasinungalingan, si Tita Lorna. Nakaupo ito, ngunit ang tingin ay matindi. Suot nito ang isang damit na kulay pula, at ang kanyang mga daliri at leeg ay puno ng alahas. Tumayo ito nang makita sila. Isang peking ngiti ang namutawi sa mga labi nitong may matingkad na lipstick. Miguel, "Iho, it's so good to see you," sabi nito. Ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng lason. Pagkatapos ay lumingon ito sa kanya. "And you must be the famous Miss Bella de Vera. I've heard so much about you." Inihanda ni Bella ang sandaling ito sa kanyang isipan ng libong beses. Inilahad ni Bella ang sarili niyang kamay at tinanggap ang kamay ni Lorna. Malamig ito, tulad ng inaasahan niya. Ang kamay na sumangpal sa kanya. Ang kamay na nagtulak sa kanya palabas sa ulan. Ngunit, ang pagkahawak ni Bella, matatag. Ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatitig kay Lorna, hindi nagpakita ng kahit anong emosyon. Sa isang idilap, bahagya niyang hinigpitan ng hawak, isang pahiwatig ng lakas na tanging siya lang ang nakakaalam ng kahulugan. Nagulat si Lola sa lakas ng kanyang pagkahawak. Ngunit, mabilis din itong nakabawi at ngumiti. "Please have a seat. Ado prepared coffee." Umupo sila. Si Bella sa isang tabi, si Miguel sa kabilang. Si Lorna ay nasa gitna, ang reyna sa kanyang trono. "I must say, and really flattered," panimula ni Lorna, pinagsasalikop ang kanyang daliri, na puno ng singsing. "Poragian, like the group to notice our humble campaign, it's an honor. We don't operate on honor. Mrs. Cruz for operate on potential," sagot ni Bella. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. "And we see potential here." Ang under potential na pahiwatig ay hindi nakaligtas kay Lorna. Pahagyang nawala ang ngiti nito. "Wow, under my leadership,
the company has seen its most profitable years. Tingin si Bella sa paligid ng opisina na parang sinusuri ang bawat sulo. This office has a very strong personality. Very different from the pictures I'd seen it under the original founder. Uminto siya at pagkatapos ay tiningnan niya si Lorna. Your brother, Don Ricardo Cruz, I believe he was a legend from what I'd read. Nakakapanghinayang ang nangyari sa kanya. Isang anino ang dumaan sa mga mata ni Lorna. Isang kislap ng inis na mabilis din itong tinago sa ilalim ng isang mapait na ngiti. Ah, my brother. He was a good man, yes, but too sauce for this world. He was a vision, but not a very practical businessman. It was I who had to make the difficult decisions to save this company from ruin after he was gone. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutuso sa puso ni Bella, kasinungalingan. Ang lahat ng ito ay kasinungalingan. Ngunit, pinanatili niya ang kanyang mukhang walang emosyon. Napansin ni Miguel ang namumuong tensyon. Sinubukan niyang ibahin ang usapan. My father, Alberto Sarmiento, always spoke highly of Don Ricardo. He believed in building businesses with integrity. Nang marinig ang pangalan ng ama ni Miguel, napatawa. Nang mahina si Lorna, isang tawang mapanghamak. Ah, yes, Alberto Sarmiento. I remember. Yan. Tumingin si Lorna kay Miguel. Ang mga mata ay nang iinsulto. They had big dreams, that man, but he lacked the killer instinct. Masyado siyang mahinis, marangal. A good thing he was removed from the board before it dragged my brother's company down with him. That was incompetent. Nakita ni Bella kung paano nanigas ng panga ni Miguel. Ang kamay nito sa ibabaw ng mesa ay naging kamaw. My father was an honorable man, mariing sabi ni Miguel. Ang boses ay malamig at kontrolado. One or two put food on the table. Iho, sagot ni Lorna, iwinawadiway ang kanyang kamay na parang iwinawaksi ang isang langaw. Tinapos ni Bella ang pag-uusap. We have seen enough for today. My team will coordinate with yours for the financial audit. Thank you for your time, Mrs. Ross. Tumayo siya. Udyat na tapos na ang pulong. Hindi na niyang hinintay pa ang sagot ni Lorna. Tumalikod siya at naglakad palabas. Kasunod si Miguel na halatang nagpipigil pa rin ng galit. Tahimik sila habang naglalakad pabalik sa elevator. Ang hangin sa pagitan nilang dalawa ay mabigat. Nang sila na lang dalawa ang nasa loob habang pababa ang elevator, nagsalita si Bella sa mahinang boses na parang para sa sarili niya. That was intense. I was aware of the history between your families. Tumingin siya kay Miguel. Nakita pa rin ang perpektong maskara. Isang lalaking gustong umintindi. What exactly happened between your father and Don Ricardo's brother? I mean, Lorna's brother. Ang tanong ay simple, ngunit ang paraan ng pagkakasabi nito, kasama ang munting pagkakamali, ay nag-iwan ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Tinitigan niya si Bella. Ang mata nito ay kalmado, nagtatanong. Ngunit sa ilalim niyon, mayroon siyang naramdamang isang bagay na mas malalim, isang bagay na hindi niya mapangalanan. It's a long, complicated story, sagot ni Miguel. Ang boses ay medyo malamig pa rin. Lorna's version is that my father was incompetent.
my father's version. Well, he never talked about it much. It just Saleh was betrayed. Betrayed. Ulit ni Bella. Ang isang salitang iyon ay puno ng kahulugan. Tumango si Miguel. It siya sa Don Ricardo. They were the best of friends. But, according to the records, my father made a series of bad investment decisions that almost bankrupted the company. He was forced to resign and sell his shares for almost nothing. It ruined him. That ruined our family, stemmed for Atile. Nanatiling tahimik si Bella. Ngunit ang kanyang mata ay hindi bumibitaw sa kanya. Para siyang naghihintay. Nag-aantay ng iba pa. I was just a kid when it all happened. Pagpapatuloy ni Miguel. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Pa, I know, is that from a man who loved his work? My father became a quiet, broken person. He never set foot in the business world again, and he never ever mentioned the non-cross again." Tumating ang elevator sa ground floor. Pumukas ang pinto. Naunang lumabas si Bella. Uminto siya sa gitna ng lobby, at muling tiningnan ang malaking logo ng Cruz Legacy Court na nakasabit sa pader. Pet Royal, bulong niya, na parang kinakausap ang sarili. It's a powerful poison. It can destroy not just own life, but generations. Pagkatapos, ay humarap siyang muli kay Miguel. Ang ekspresyon niya ay mahirap pasahin, isang halo ng simpatya, mayroon ding isang bagay na parang determinasyon. I'm sorry, you had to hear that, Mr. Sarmiento. And I'm sorry for what happened to your father. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Miguel ang isang kislap ng sinseridad mula sa kanya. Sa isang sandali, nawala ang malamig na siro at nakita niya ang isang babae na tila nakakaintindi ng sakit. Ngunit, kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ito, napalitan muli ng kanyang professional na maskara. This changes nothing about our business proposal. Of course, dagdag niya. But, it does add a layer of complexity. We need to be more careful. Tumangulang si Miguel. Masyadong maraming iniisip para makapagsalita. Habang naglalakad sila palabas ng gusali. Pabalik sa naghihinday na sasakyan, isang tanong ang pauli. Ulit, na umiikot sa kanyang isipan. Bakit niya yon? Bakit ang Dera? Grow. At bakit si Bella de Dera, isang babaeng kasing misteryoso, ng gabi, ay biglang nagkaroon ng matinding interes sa isang halos nakalimutan ng kabanata ng buhay ng kanyang pamilya. Naramdaman niya na ang joint venture na ito ay hindi na lang tungkol sa pera. Mayroong mas malaking laro na nagaganap, at siya, nang hindi namamalayan, ay nasa gitna na nito. Hindi mapakalis si Miguel. Ilang araw na ang lumipas mula noong pagbisita nila sa Cruz Legacy Court. Ngunit ang salita ni Lorna Cruz ay umuulit. Ulit pa rin sa kanyang isipan. Incompetent, masyadong marangal, a good thing he was removed. Ngunit, hindi iyon ang pinakagumugulo sa kanya. Ang gumugulo sa kanya ay ang imahe ni Bella de Verca. Ang paraan ng pagtatanong nito, ang bahagyang pagkakamali sa pagsasalita at ang kakaibang kislap sa mga mata nito nang marinig ang pangalan ng kanyang ama. Mayroon siyang itinatago, sigurado si Miguel. Gabi na, ngulit na sa opisina pa rin siya, nakatitig sa financial report ng Cruz Legacy na parang ang numero mismo ang magbinigay sa kanya ng sagot. Pero, ang isip niya ay lumilipad. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, napansin niya ang isang ilaw na bukas pa sa kabilang dulo ng palapag, ang conference room, na ipinagamit niya sa team ni Bella. Hindi niya alam kung anong nagtulak sa kanya. Kuryosidad.
Dahan siyang kumatok sa conference room bago ito binuksan. Naroon si Bella, mag-isa, nakaupo sa dulo ng mahabang mesa, napapaligiran ng mga dokumento. Nakataas ang kanyang buhok sa isang magulong mesibon at wala na ang kanyang blazer. Suot lang niya ang kanyang blouse. Sa unang pagkakataon, nakita siya ni Miguel na hindi mukhang isang perpektong CEO. Mukha siyang pagod. Mukha siyang tao. Angat ito ng tingin. Bahagyang nagulat. Jesus Sarmiento. Sabi nito, Miguel na lang, sabi niya habang inilalapag ang isang kape sa tabi. Sige, you to this. Mukhang mahaba ang gabi mo. Tinitigan ni Bella ang tasang kape. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. Isang maliit, halos hindi mahahalata. Nangiti ang lumitaw sa kanyang labi. Isang tunay na ngiti. Thank you, Miguel. Appreciate. Walang problema, sabi niya. Sumandal sa mesa. Basta huwag mong paabuti ng umaga. Kahit ang isang CEO, kailangan ng tulog. Ilaw kitat, in mind, sagot nito, umigop ng kape. I just want to make sure we don't miss anything. Your partner, Mrs. Cross, she seems really rough. Nakuha ni Miguel ang ibig sabihin nito. Si Tita Lorna, she is a shark. You have to be careful around her. Hindi ito sumagot, nagpatuloy lang sa inom ng kape. Sa katahimikan sa pagitan nilang dalawa, naramdaman ni Miguel ang isang koneksyon na higit pa sa negosyo. Kinabukasan, inimbitahan niya itong maghapunan. Hindi sa isang mamahaling restaurant na pangnegosyo, kundi sa isang maliit at tahimik na bistro na paborito niya. Nagulat siya nang pumayag ito. Sa hapunan, sinubukan nilang iwasan ang trabaho. Nagkuwento si Miguel tungkol sa kanyang pagkabata, sa kanyang pangarap. Si Bella, naman, ay isang mahusay na tagapakinig. Ngunit, kapag siya na ang tinatanong ni Miguel, ang sagot nito ay laging kontrolado at malabo. What about you, Bella? Tanong ni Miguel. Saan ka lumaki sa Singapore? What about your family? Anong masasabi nila na ang kanilang anak ay isa ng business tikoon? Nakita niya ang halos hindi mahahalata na pagbabago sa mga mata nito. Isang mabilis na isiklap na parang isang pinto na bumukas at nagsara agad. I don't really have a family, Miguel. Sagot nito. Ang boses ay kalmado pa rin. Ang what you would call self-made. I learned early on that if you want something in life, you have to get it for yourself. Parang isang rare na linya. Isang pader na muli nitong itinayo sa pagitan nila. Naramdaman ni Miguel ang pagkadismaya. Gusto niyang makilala ang babaeng nasa likod ng maskara, ngunit hindi siya pinapasok nito. Dahil sa pagkadismayang iyon, umuwi si Miguel sa lumang bahay ng kanilang pamilya sa Quezon City. Ang kondo niya sa ay para sa trabaho. Ang bahay na ito ang para sa puso. Umakyat siya sa lumang library ng kanyang ama, isang silid na hindi na gaanong nabubuksan. Amoy luma at puno ng alaala. Lumapit siya sa isang cabinet na puno ng mga lumang kahon. Hinanap niya ang Lidal, Sarmiento Holdings Fearless Records. Pinuksan niya ang kahon. Puno ito ng lumang liham, pangalumang dokumento, na sulat, kamay pa, ilang oras siyang nagalungkat, naghahanap ng kahit anong magbibigay linaw sa nangyari. Lahat ang opisyal na dokumento ay nagsasabi ng parehong kwento, nagkamaling desisyon ng kanyang ama, at iniligtas ni Don Ricardo ang kumpanya sa pamamagitan ng pagbili ng shares nito. Nabuwal siya sa kanyang buhok sa frustration. Susuko
Nasana siya nang may napansin siyang isang malaking Manila envelope sa ilalim ng kahon. Walang label, walang kahit anong marka. Kinapa niya ito. Hindi lang papel ang laman. May mga bagay sa loob. Sa loob may lumang sulat, ilang resibo, at isang maliit na photo album. Pinuklat niya ang album. Ang litrato ay luma, na ang kulay ay medyo kupas. Nakita ang mga binata pa sa litrato. Nakita niya ang isang lalaki. Lalaking nakaniti, mukhang masayahin, at may matang kamukha ng babae. Naalala niya si Don Ricardo Cruz. At pagkatapos, nakita niya ang huling litrato sa album. Natigilan siya. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng makas. Ang litrato ay kuha sa harap ng construction site ng unang gusali ng Cruz Legacy Court. Nakatayo ang kanyang ama at si Don Ricardo. Ang braso ay nakaakbay sa isa't isa. Pareho silang nakangiti ng napakalapad, ngiting puno ng pangarap at pagkakapatid. Hindi ito ngiti ng isang boss at ng isang incompetent na empleyado. Ito ang magkapatid na matalik na magkaibigan. Kinabukasan, dinala niya ang litrato. Hinarap niya si Bella sa isang coffee shop bago ang kanilang meeting. Bella, sabi niya, sinubukan niyang maging kalmado. I was going round my father's old things last night, and I saw this. Inilapag niya ang litrato sa mesa, sa pagitan nilang dalawa. Tumingin si Bella sa litrato. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kontrol sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Nakita niya ang pagkabigla, ang sakit, at ang pagkilala sa mga mata nito. Nakita niya, sa isang sandali, si Amara. Why father kept this? Sabi ni Miguel. Ang boses ay nababa at puno ng pagdududa. They look like best friends, don't they? It's strange. For a man is supposedly fired for being incompetent. Hindi makasagot si Bella. Nakatitig lang siya sa litrato, sa masayang mukha ng kanyang ama at ng ama ng lalaking nasa harap niya. Ang kanyang pinakainatang plano ay nagsisimulang magkaroon ng bitak at ang sanhi nito ay isang kupas na piraso ng papel mula sa nakaraan. Nakatitig lang si Bella sa litrato. Ang buong mundo niya ay tila huminto sa pag-ihikot. Isang alon ng alaala at sakit ang bumalot sa kanya at sa isang iglap, muntik na niyang makalimutan ang kanyang pangalan, ang kanyang plano, ang lahat ng nawala sa kanya. Bella, are you alright? Tanong ni Miguel. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Mabilis siyang kumurap, itinulak, pabalik ang mga emosyon sa pinakamalalim na sulok ng kanyang puso. Ipinataw niya muli ang pader. Huminga siya ng malalim, bago angat ng tingin. Isang pilit, nangiti, ang kanyang isinukli. Ang fine, Miguel. It's just nakaka-touch, sabi niya, pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. To see May, Don Ricardo looking so happy. He looks so young here. It's a beautiful photo. Thank you for showing me. Ang kanyang paliwanag ay tila sapat na para kay Miguel, ngunit hindi pa sa kanya. Kailangan niyang makaalis. Ngayon din. If you will excuse me, sabi niya habang mabilis na tumatayo. Just remembered something urgent I need to discuss with my associate. I'll see you at the office.
Hindi na niya hinintay pa ang sagot ni Miguel. Mabilis siyang naglakad palabas ng coffee shop. Ang puso niya ay dumadagundong. Pagkasakay niya sa kanyang car, agad niyang tinawagan si Mang Delphine. Nasaan kayo? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Kailangan nating mag-usap na yun din. Nagtita sila sa kanilang apartment. Inilapag ni Bella ang kanyang kamay sa mesa at agad na inilabas ang lumang journal ng kanyang ama, ang librong naging Biblia niya sa loob ng 5 taon. May ipinakita sa aking litrato si Miguel. Simula niya, abang si Mang Delphine ay nagsasali ng tubig para sa kanya. Ang papa at ang tatay niya, magkaibigan sila, Mang Delphine. Matalik na magkaibigan. Sawit, in their eyes. Tumangmo si Mang Delphine. Ang mukha ay seryoso. Alam ko, iya. Sila ang nagtayo ng lahat. Magkapatid ang turingan nila. Pero bakit? Bakit hahayaan ni Papa na masira ang pangalan ng kaibigan niya? Bakit niya ito palalabasin na incompetent? Anong ni Bella? Ang frustration ay gumuguhit sa kanyang boses. Umupo si Mang Delphine sa tapat niya. Dahil kulang pa iyang piyesa. May mga bahagi sa journal na ito na hindi pa natin naintindihan. Itinuro nito ang pahina na puno ng sulat, kamay ng kanyang ama, ngunit may mga salita at numero na nakakode. Alam kong ang pinakamahalagang detalye ay itinago niya sa paraan na tanging ako lang ang makakaintindi. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin ito mabasa. Then we'll open it tonight, deklara ni Bella. Ang mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Magdamag silang nakaupo sa harap ng journal. Ang kape ay ininom. Ang bawat pahina ay muli nilang binasa. Bawat salita, bawat numero. Sinubukan nila ang lahat, mga pangalan, mga lumang address, mga paboritong numero. Walang gumagana. Nang halos sumusuko na sila, napatingin si Bella sa isang lumang business card na nakasingit sa journal, isang business card ng isang maliit na restaurant sa Binondo. Ito po. Tinitigan ito ni Mang Delphine at bigla. Nalaki ang kanyang mata. Ang unang date nila ng mama mo, bulong nito. Lagi itong ikinukuwento ng papa mo, table number 7. Numero 7. Ang paboritong numero ng kanyang ama. Ang code, sabi ni Bella, habang mabilis na binubuklat ang journal. It's a page number, and a word count. Page pa ito. The sedan keyword. Mabilis nilang sinundan ang pattern. Pahina 7, ikapitong salita. Pahina 14, ikalabing. 4 na salita. Unti, isang nakatagong mensahe ang nabuo, isang mensahe na naglantad sa pinakamasakit na katotohanan. Lorna Framet Alberto. Calcified ducts. Lunatic box. Ipinagkanulo o patay ka. Kumpare. Nabitawan ni Bella ang hawak na ballpen. Napasandal siya sa upuan. Ang hininga ay tila nawala. Ang ama ni Miguel Sarmiento ay isang biktima. Tinangka nitong iligtas ang kanyang ama mula kay Lorna, ngunit si Lorna, sa kanyang kasamaan, ay binaligtad ang lahat. Siya ang gumawa ng mga peking dokumento. Siya ang tumanggap ng kickbacks sa mga utang ng kumpanya at isinisi niya ang lahat sa pinakakatiwalaang kaibigan ng kanyang kapatid. Nagsimulang magkwento si Mang Delphine. Ang boses ay puno ng sakit at pagsisisi. Isang mabilis na alaala ang gumuhit sa isipan ni Bella na parang isang lumang pelikula.
Sa isang boardroom, maraming tao ang nakatingin. Ricardo, may mga transactions akong nakita na hindi dumadaan sa tamang proseso, sabi ng isang masiglang Alberto Sarmiento. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Inilapag niya ang mga dokumento sa mesa. Ngunit, bago pa makasagot si Don Ricardo, tumayo si Lorna. Ang mga mata ay nagluluha. Kuya, patawarin mo ako. Sinubukan kong itago ito. Si Alberto, gumagawa siya ng desisyon ng hindi ko alam. Inutang niya ang kumpanya para sa mapanganib na investments, naglabas siya ng sarili niyang dokumento. Pinikin niya na may pirma, na ginaya niya. Hindi totoo yan. Sigaw ni Alberto, naggulat. Ngunit, si Don Ricardo, na mahina na dahil sa karamdaman at bulag sa pagtitiwala sa kanyang bunsong kapatid, ay tumingin kay Alberto nang may pagkadismaya. Paano mo nagawa ito sa akin? Kumpare. Ang alaala ay naglaho. Napaupo si Bella. Ang bigat ng katotohanan ay dumagan sa kanya. Ang plano niya ay hindi na lang para sa sarili niya. Hindi na lang ito para sa kanyang ama. Ito ay para na rin kay Miguel. Para sa nasirang pangalan ng pamilya Sarmiento. Bigla, ang nararamdaman niya para kay Miguel ay naging mas malinaw at mas masakit. Hindi na lang ito isang simpleng atraksyon o paghanga. Minamahal na niya ito. At ang katotohanan ito ang nagpagulo sa lahat. Paano niya sasabihin ng lahat na ito na ang ama nito ay isang bayani, hindi isang talunan? At paano niya sasabihin na siya, ang babaeng unti nitong pinagkakatiwalaan, ay isang kasinungalingan? Mamahalin pa ba siya nito kapag nalaman nitong ginamit niya ang isang peking pangalan para makalapit dito? O kamumuhian siya nito dahil sa pandaraya lang? Kinagabihan, mula sa bintana ng kanyang hotel suite, nakita niya si Miguel na naglalakad palabas ng Sarmiento Holdings. Isa ito. Ang kanyang likod ay tila may mabigat na pasan. Halatang ginugulo pa rin siya ng mga nangyari. Naramdaman ni Bella ang isang matinding kagustuhang tumakbo papalapit dito, yakapin ito, at sabihing, nandito ako. Nalam ko ang totoo. Ngunit, hindi niya magawa. Hindi pa. Pero, kailangan niyang gumawa ng unang hakbang. Kinakailangan niyang kunin ang panganib. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang daliri ay naninginig. Hinanap niya ang numero ni Miguel at pinindot ng call button. Sinagot nito ang ring. Bella. Umina siya ng malalim. Pinatatag ang kanyang boses. Miguel, we need to talk, sabi niya. Seryoso at walang paligoy-ligoy. It's about your father and mine. Nasa loob ng kanyang malawak at marangyang opisina si Lorna Cruz. Ngunit ang kanyang isipan ay wala sa mga papeles ng kontrata na kanyang harapan. Tabi na, at ang tanging liwanag na nanggagaling sa kanyang desk ay nagbibigay ng nakakatakot na anino sa paligid. May kumatok sa pinto. Pumasok po, sabi niya nang hindi aangat ng tingin. Pumasok ang kanyang pinakakatiwalaang tauhan, si Rico, isang lalaking sanay gumawa ng mga utos na hindi nangangailangan ng maraming tanong. Nasundan ko po si Mr. Sarmiento pagkaalis niya kanina. Tumawag po sa kanya si Miss Rivera. At ano ang sabi? Tanong ni Lorna. Ang kanyang boses ay walang interes. Narinig ko po ang huling sinabi ni Miss Rivera bago ibinaba ang telepono, sabi ni Rico. Sabi niya, we need to talk. It's about your father and mine. Biglang angat ng tingin si Lorna. Ang kanyang mata ay kumislap.
and mine. Bakit isasama ng isang dayuhang CEO ang kapatid niya sa isang usapan tungkol sa mga Sarmiento, ang pamilyang matagal na niyang ibinuon sa limot? Pakanegosyo lang, sabi ni Lorna. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Umalis ka na. Ngunit nang umalis si Rico, ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Kinabukasan, ginamit ni Lorna ang kanyang mga koneksyon. Tinawagan niya ang mga kaibigan sa mataas na posisyon. Ipinahanap niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa pamilyang De Vera ng Singapore. Ang sagot na bumalik ay lalong nagpalaki ng kanyang kaba. Mayaman at makapangyarihan ang angkan ng Vera sa Singapore, ngunit ayon sa lahat ng kanyang source, walang sinuman sa kanila ang may anak o apo na nangangalang Bella. Ang Bella De Vera na ito ay parang isang multo, isang makapangyarihang nilalang na walang pinanggalingan. Sino ka ba talaga? Tanong niya sa kanyang isipan habang nakatitig sa litrato ni Bella sa isang business magazine. Ang pagdududa ay naging isang maliit na apple na unting lumalaki at nagiging paranoia. Kinagabihan, tinawagan niya ang isang pribadong investigador. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa babaeng ito. Utos niya. Bawat galaw, bawat kausap, bawat hiningan niya. Walang pwedeng maalampas. Ilang araw ang lumipas. Isang malaking charity ball ang ginanap sa isang 5-star hotel, isang pagtitipon ng mga pinakamayayaman at pinakakilala sa lipunan. At naroon si Bella De Vera, usapan ng lahat. Ang ganda nito ay nagniningning na parang isang diamante. Nakita ni Lorna ang kanyang pagkakataon. Nilapitan niya si Bella, isang matamis na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. Bella, iya, you look stunning. Thank you, Nitas, Gus. You look lovely as well, sagot ni Bella. Ang boses ay magalang, ngunit malamig. Abang uusap sila, sinadya ni Lorna na masagi ang isang waiter na may dalang tray ng red wine. Ang laman nito ay tumapon diretso sa puting kasuotan ni Bella. Oh, my goodness, I'm so terribly sorry. Kunwari ni Lorna, puno ng pagkukunwari. Halika, samahan kita sa powder room para malinis yan. Kinuha ni Lorna ang braso ni Bella at dinala ito palayo. Habang naglalakad sila, sumenyas siya sa kanyang tauhan, si Rico, na nakatayo, malapit sa kanilang mesa. Ito na ang hudyat. Mabilis na lumapit si Rico sa iwan ang handbag ni Bella at sa loob ng 3 segundo, nailagay na nito ang isang maliit na listening dress. Sa loob ng powder room, habang abala si Bella sa pagpunas ng mansa, si Lorna ay puri sa kanyang ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nag-aabang. Nang bumalik sila sa mesa, umupo si Lorna at pasimpleng isinuot ang isang maliit na earpiece. Hindi nagtagal. Nakita niyang kinuha ni Bella ang cellphone nito at lumayo ng kaunti para tumawag. Hello, Mang Delphine. Narinig ni Lorna ang boses ni Bella sa earpiece. Ang boses nito ay iba, mas malambot, hindi tulad ng boses ng isang CEO. Oh, ayos lang ako. Medyo, nakakapagod lang minsan. Parang gusto ko nang sumuko. Natahimik ito, sandali. Huwag kang mag-alala, Mang Delphine, pagpapatuloy ni Bella. At ang sumunod na salita, ang nakatigil sa pandinig ni Lorna. Hawak ko pa rin ang kwintas ni Papa. Ito ang nagbibigay sa akin ng lakas. Kwintas ni Papa. Kinabukasan, tumawag ang investigador kay Lorna. May impormasyon po ako, Maam,
may suot siyang kwintas ay hindi niya hinuhubad. Zoom in ko po sa isang litrato. Simple lang po, pero kakaiba ang disenyo ng palawit. Ano ang hugis? Mariing tanong ni Lorna. Ang puso ay nagsisimula ng kumabog. Isang susi, ma'am. Isang palawit ng hugis, susi. Nabitawan ni Lorna ang kanyang cellphone. Pumagsak ito sa mamahaling karpet, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang isipan ay lumipat pabalik 5 taon na ang nakalipas sa araw na pinalayas niya si Amara. Naalala niya kung paano niya hinalughog ang buong mansyon. Kinuha niya ang lahat ng alahas, lahat ng mahahalagang gamit. Ngunit may isang bagay siyang hindi nakita. Ang paboritong kwintas ni Ricardo na ibinigay nito sa kanyang anak, isang kwintas na may palawit na hugis susi na hindi niya maintindihan kung para saan. Ang babaeng iyon, ang mataas, elegante at makapangyarihang si Bella de Vera. Si Amara, ang payat, tiyakin at kawawang pamangkin niya na tinapon niya. Napasandal si Lola sa kanyang upuan. Ang malamig na pawis ay nagsimulang tumulo sa kanyang noo. Ang multo na akala niya ay matagal ng patay at nakalimutan ay nagbalik. At hindi na ito isang kordero. Isa na itong lobo na nakadamit tupa. Hindi maaari. Bulong niya sa hangin. Ang boses ay puno ng hindi makapaniwalang takot. Hindi maaari. Maagang dumating si Miguel sa restaurant na napag-usapan nila ni Bea. Hindi ito isang mamahaling lugar, kundi isang pribado at tahimik na sulok sa isang hotel lounge. Isang lugar kung saan maaari silang mag-usap ng walang nakakagambala. Nasa bulsa lang niya ang litrato ng kanilang ama. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na tumatakbo ang huling salita ni Bella sa telepono. It's about your father and mine. Isang bahagi niya ang kinakabahan, ngunit isang mas malaking bahagi niya ang umaasa. Pakiramdam niya, nasa bingit siya ng katotohanan, isang katotohanan na makapagpapabago sa lahat. Pakiramdam niya, ito na ang sandali kung saan ang pader sa pagitan nila ni Bella ay tuluyan ng guguho. Handa na siyang makinig. Handa na siyang maniwala. Maya. Dumating ito. Suot ang isang simpleng itim na bestida. Ang mukha seryoso at sa kanyang mata nakita niya ang isang bagay na hindi niya nakita dati, isang bakas ng pangamba. Parang may dala itong isang mabigat na pasanin at handa na itong ibahagi sa kanya. Miguel, batin nito. Ang boses ay mahina. Tumayo siya para salubungin ito. Bella, thank you for coming. Umupo ito sa tapat niya. Umpisa na sana siyang magsalita. Umpisa na sana itong magkwento ng isang pamilyar at nakakainis na boses ang pumutol sa kanilang katahimikan. Wow, is this a calculator meeting? Sabay silang napalingon. Nakatayo. Hindi kalayuan sa kanila si Tita Lorna. Suot ang isang mamahaling danit. Ang mukha ay puno ng isang mapanuksong ngiti. Naglakad ito papalapit sa kanilang mesa na parang isang ahas na papalapit sa kanyang biktima. Tita Lorna, what are you doing here? Tanong ni Miguel. Hindi maitago ang inis sa kanyang boses. Miguel, iho. Ang sublada sa niyo, sabi ni Lorna. Ang boses ay puno ng peking pag-aalala. Pinaliwala nito si Bella at diretsong tumingin kay Miguel. I was so worried.
May kailangan kang malaman. May kailangan kang makita. Worried about what? Kunot, noong tanong ni Miguel. Ngumiti ng mapait si Lorna. About her. Itinuro nito si Bella. About the soldier with adventure. I had my suspicions, pero hindi na kaya ng konsensya ko, Miguel. Na, trap ka? Iriling, biglang sabi ni Bella. Tumayo ito. Ang boses ay nanginginig sa galit. Ngunit, si Lorna ay umating parang wala siyang narinig. Kinuha nito ang isang malaking brown envelope mula sa kanyang Hermes bag at inilapag sa mesa. Hindi ako naparito para makipagtalo. Naparito ako para magpakita ng ebidensya, deklara ni Lorna. Kinuha ni Miguel ang envelope. Ang puso niya ay nagsisimula ng kabahan. Sa loob, may mga dokumento, mga printout ng email. Isang dossier. Sinimulan niyang basahin. Ang email ay di umano'y sa pagitan ni Bella at ng isang hindi kilalang tao. Ang usapan ay tungkol sa isang hostile takeover. Target acquired. Salimendo Holdings. Guys, isa complete. Subject Miguel is showing signs of emotional attachment. All is this to gain access to all assets. Once Sarmiento is secured, we move on to the target, Cruz Legacy. Ang dugo ni Miguel ay tila nagyelo. Sunod niyang tiningnan ang dossier, ang profile ng isang di umano'y corporate predator na dalubhasa sa peking pag-akit sa CEO, sirain ang kanilang tiwala at agawin ang kanilang kumpanya. Ang description at larawan ay kay Bella. Lorna, this is ridiculous. Gawa mo lang lahat. Yan, sigaw ni Bella. Ang mukha ay namumutla. Talaga? Hamon ni Lorna. Itinuro nito ang isa pang dokumento, isang peking bank statement na nagpapakita ng malaking halaga na inilipat mula sa isang Cayman Islands patungo sa isang shell company na konektado sa Dragop. Miguel, ginagamit ka lang niya. Ang interes niya sa Cruz Legacy, isang palabas lang para makuha ang tiwala mo, para makalapit sa akin. Para sirain ako, napatingin si Miguel kay Bella. Ang kanyang isipan ay naguguluhan. Ang dokumento ay mukhang lehitimo. Ang mga pirma, ang letterhead, lahat ay mukhang totoo. Naalala niya ang lahat, ang pagiging mailap ng kanyang nakaraan, ang biglaan nitong interes sa kumpanya ng mga Cruz, ang tanong nito tungkol sa kanyang ama, ang lahat ng kilos nito na dati nakikita niya bilang misteryoso. Ngayon ay biglang nagkaroon ng isang madilim at masamang kahulugan. Tala, explain this, sabi ni Miguel. Ang boses niya ay basa, naghahanap ng kahit anong salita na magpapabulaan sa lahat. Sabihin mong hindi totoo yan. Miguel, maniwala ka sa akin. It's not what it looks like. Pagsisinungaling, putol ni Lorna, tumatawa ng mapanghamak. Ang totoong dahilan ay isa kang manloloko. Ni hindi ka totoong didera, isa kang multo na walang pinanggalingan, na nandito para manira. Ang bawat salita ni Lorna ay parang isang suntok sa sikmura ni Miguel. Ang sakit ng pagkanulo, isang sakit na napakapamilyar sa kanyang pamilya ay nagsimulang gumapang sa kanyang puso. Tumingin siya sa mukha ni Bella, puno ng pakikiusa. Pagkatapos, sa mga dokumento na nagsisiwalat ng isang karumal, dumal na kataksilan. Ang kanyang puso ay gustong maniwala sa babae. Ngunit ang kanyang isip, na sanay sa mundo ng negosyo, na magtiwala sa ebidensya, ay sumisigaw ng panloloko. Ang tiwala na unti-unti niyang binuo para kay Bella,
Sa isang iglap, gumuho. Pira-piraso. Tumayo siya. Ang init na naramdaman niya ay napalitan ng isang lamig. Ang pag-asa ay napalitan ng isang malalim at matinding sakit. Tumingin siya kay Bella, hindi na sa mata, kundi sa kung sino mang nilalang ang nasa harap niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kalmadong iyon ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Lorna may be a monster, but what does that make you? Alyal. Napayuko si Bella. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Wala siyang masabi. Nanghuli siya. Crap siya. Tell me, Bella, pagpapatuloy ni Miguel. Ang bawat salita ay parang isang hatol. For whether you are. Who are you, really? Ang huling salita ni Miguel ay umalingnongaw sa isipan ni Bella na parang isang based na plaka. Who are you, really? Nakatayo siya sa gitna ng hotel, lounge. Matagal nang nakaalis si Miguel at si Lorna, ngunit siya ay nanatiling paralisado. Ang lamig ng pagkatalo ay mas masakit kaysa sa sampal, mas malupit kaysa sa pagkataboy sa kanya sa gitna ng ulan. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang bahay at pera ang nawala sa kanya. Nawala ang tiwala ng lalaking minamahal niya. Umuwi siya sa kanyang hotel suite. Ang bawat hakbang ay mabigat. Tinanggal niya ang kanyang sapatos, ang kanyang mamahaling bestida, ang kanyang mga alahas. Inubad niya ang maskara ni Bella de Dara hanggang sa natira na lang si Amara Cruz, isang babaeng basag, pagod, palunan. Umiga siya sa kama. Niyakap ang kanyang mga tuhod at umiyak. Umiyak siya pa sa kanyang ama para sa kanyang nawalang buhay. At higit sa lahat, umiyak siya para kay Miguel. Ngunit, sa gitna ng kanyang paghagulgol, isang boses ang kanyang narinig. Ang boses ng kanyang ama mula sa lumang video. Huwag kang susuko. Lumaban ka. Tumigil siya sa pag-iyak. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tapos na ang laban ni Bella. Ang sipo na gumagamit ng talino at kapangyarihan. Oras na para lumaban si Amara Cruz, gamit ang kaisa, isang sandata na natitira sa kanya, ang katotohanan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-test kay Miguel. Hindi siya nagmakaawa. Hindi siya nagpaliwanag. Isang simpleng mensahe lang. Kung gusto mong malaman ang totoong kwento, magkita tayo bukas. Sampuak. Sa kafile, pao ka. Kung hindi ka dumating, maiintindihan ko. Kinabukasan, minuto bago alas 10, nakaupo na si ama sa isang maliit na mesa sa Cafe de Alpha, isang simpleng coffee shop na malayo sa nakikinang na mundo ng bag. Wala siyang suot na makeup. Ang kanyang buhok ay nakatalilang sa isang simpleng ponytail. Suot niya ay isang lumang shirt at maong pants. Dala niya isang simpleng canvas bag. Wala nang bakas ni Bella. Bawat tunog ng pagbukas ng pinto ng coffee shop ay nagpapakabob sa kanyang dibdib. Inasahan ba niyang darating ito? Isang bahagi niya ang umaasa, ngunit isang mas malaking bahagi niya ang naghahanda sa sarili na mag-isa. Eksaktong 10:00, bumukas ang pinto. Pumasok si Miguel. Ang mukha nito ay pagod. Ang mga mata ay maitim na bilog sa ilalim, na parang hindi ito natulog. Ang suot nitong damit ay gusot, hindi perpektong plansadong suit na suot nito. Ngunit, dumating siya.
Iyon ang mahalaga. Naglakad ito palapit sa kanyang mesa at humupo sa tapat niya. Hindi ito nagsalita. Tinitigan lang siya nito. Ang mata ay puno ng pinaghalong galit, sakit at isang kislat ng pag-aalinlangan. Naghihintay. Uminga ng malalim si Amara. Ito na. Salamat sa pagdating, panimula niya. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit ano sa iyo, pero salamat pa rin. Huwag mo na akong pasalamatan, sagot ni Miguel. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Nandito ako dahil gusto kong marinig kung anong kasinungalingan pa ang sasabihin mo. Nasaktan si Amara sa sinabi nito, ngunit tinanggap niya ito. Karapatan nitong magalit. Wala nang kasinungalingan, Miguel, sabi niya. Tapos na yon. Ang sasabihin ko sa iyo ngayon ay ang katotohanan. Pagkatapos, nasa iyo na kung maniniwala ka o hindi. Nagsimula siyang magkuwento. Ikinuwento niya ang lahat. Mula sa simula, ang pagkamatay ng kanyang ama, ang pagmamaltrato ni Tita Lorna, ang gabing pinalayas siya sa gitna ng ulan, ang paghahanap niya sa bodega, at ang pagkadiscover sa count. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Miguel. Ang tigas ng kanyang mukha ay unting lumambot, napapalitan ng pagkalito. Ikinuwento niya ang tungkol sa kulintas, sa liham, at kay Mang Delphine. Ikinuwento niya ang paglipat niya patungong Singapore, hindi bilang si Bella de Vera ang CEO, kundi bilang si Amara Cruz, isang babaeng gustong matuto at maging malakas. Ang pangalang Bella de Vera, hindi ito isang kasangkapan para manloko, paliwanag niya. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Isa itong baluti, Miguel. Isang kalasad. Para makabalik ako dito at harapin si Lorna nang hindi niya ako madudurog. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Miguel. Ang boses ay hindi nagalit, kundi puno ng sakit. Bakit kailangan magpanggap? Dahil natakot ako, sagot niya. Ang boses ay basa na. Una, bahagi lang ito ng plano para makalapit ako sa Cruz Legacy. Pero, habang nakikilala kita, ang lahat ng iyon ay nagbago. Hindi na siya makatingin ng diretso sa mga mata nito. Natakot ako na kapag nalaman mo ang totoo, kamumuian mo ako. At, hindi ko kakayanin iyon. Sa wakas, kinuha niya ang canvas bag niya. Inilabas niya ang isang bagay, at dahan itong inilapag sa pagitan nilang dalawa, ang luma, itim, at kahoy na journal ng kanyang ama. Ang dokumentong ipinakita sa iyo ni Lorna, lahat iyon peke. Gawa niya lang para sirain ako sa paningin mo, sabi niya. Pero ito, hindi ito peke. Tumingin siya kay Miguel, ang kanyang mata ay puno ng pagsusumamo at katapatan. This is my father's handwriting, and this is the trust. Tinitigan ni Miguel ang journal. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya, sa kanyang matang punong luha, sa kanyang mukhang walang anumang pagkukunwari. Nakita nito ang sakit. Nakita nito ang takot. Nakita nito ang pagmamahal. Dahan, iniabot ni Miguel ang kanyang kamay at hinawakan ng journal. Ang kanyang daliri ay tumaglal sa ibabaw ng lumang kahoy. Hinaplos niya ito, na parang sinusubukang dami ng bigat ng kwentong nakapaloob dito. Hindi ito nagsalita. Pagkatapos ng ilang sandali, na parang isang kawalang hanggan, kinuha niya ang journal.
Tumayo siya, hindi pa rin nagsasalita. Miguel. Halos, pabulong na tawag ni Amara. Lumingon ito sa kanya, bago ito tuluyang tumalikod. Sa mata nito, wala na ang galit, wala na ang lamig. Ang nakita niya ay isang malalim na kalituhan at isang puso na nag-aalinlangan sa pagitan ng isip na nasaktan at ng damdaming nagsasabing maniwala. At pagkatapos, umalis ito. Dala ang journal. Naiwan si Amara na isa sa mesa. Hindi alam kung ang huling barahan na kanyang inilabas ay ang siyang magliligtas sa kanya o ang tuluyang wawasak sa lahat ng natitira sa kanya. Gabi na. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng taong nakasuot ng mamahaling damit. Mga miyembro ng mga may-impluwensyang stockholder at mga kinatawan mula sa press. Ito ang taunang pagpupulong ng stockholder ng Cruz Legacy Corp. At si Lorna Cruz ay nasa entablado, naliligo sa liwanag ng tagumpay. Nakatayo siya sa likod ng isang podyo na may logo ng kumpanya. Ang kanyang boses ay umaalingaw sa buong silid, puno ng pagmamalaki. Sa loob ng isa na namang taon, deklara niya, isang matagumpay na ngiti ang nakapasil sa kanyang mukha. Cruz Legacy Corp ay muling nagtala ng pinakamataas na kitas sa kasaysayan nito. Ito ay patunay ng aking walang katulad na pamumuno at ng aking dedikasyon na itaas ang pangalan na sinimulan ng aking yumaong kapatid. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit, sa gitna ng pakpakan, dahang bumukas ang malaking pinto sa likod ng ballroom. Walang nakapansin sa una. Ngunit, ang katahimikan ay unting gumapang mula sa likuran papunta sa harapan na parang isang alon. Umina ang palakpakan. Ang mga tao ay nagsimulang lumingon. Ang mga bulungan ay nagsimula. Isang babae ang naglalakad sa gitna ng pasilyo. Hindi ito si Bera Didera, ang makapangyarihang CEO na kilala nila. Hindi ito nakasuot ng mamahaling damit o alahas. Nakasuot lang ito ng isang simpleng itim na blazer at pantalon. Ang buhok ay nakapuso lang at ang mukha ay walang make-up. Ngunit sa kanyang paglalakad, mayroon siyang awtoridad na hindi kayang bilhin ng pera. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa entablado. Sa babaeng ngayon ay natigilan sa pagsasalita. Ang ngiti ay munting naglalaho sa mukha ni Lorna. Sino siya? Tanong ng mga miyembro ng board. Tumingin si Lorna sa babae. Ang mukha ay namumutla, na parang nakakita ng multo. Tumingin ang babae sa mga tao at pagkatapos ay nagsalita. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay malinaw at matatag at umalingaw-ngaw. Ako si Amara Cruz, anak ni Don Ricardo Cruz, ang iisa't tagapagmana ng kanyang pinaghirapan. Isang kolektibong paghinga ng pagkabigla ang narinig sa buong ballroom. Si Lorna ay napahawak sa pagiyong para suportahan ang sarili. Ang kanyang mata ay nanlalaki sa takot at hindi makapaniwala. Kasinungalingan, isa kang impostor, sigaw ni Lorna. Ang kanyang boses ay biglang naging matinis at puno ng gulat. Patay na ang pamangkin ko, matagal na siyang nawawala. Hindi ako nawala, Tita Lorna, sagot ni Amara. Ang salitang tita ay puno ng pait. Itinapon mo ako. Sa sandaling iyon, isang pamilya na boses ang bumasag sa tensyon. Actually, she's telling that track. Lahat ay napalingon kay Miguel Sarmiento. Tumayo siya mula sa kanyang upuan sa unahan. Ang mukha ay kalmado, ngunit ang mata ay matalin.
Sa tabi niya, nakatayo si Mang Delphine, ang matapat na kaibigan ng kanyang ama. Naglakad si Miguel, papunta sa tabi ni Amara. Tumingin siya kay Lorna. Ang boses ay profesional, ngunit may yelo sa bawat salita. I'm afraid there are some discrepancies in your report, Mrs. Ross. Anong pinagsasabi mo, Miguel? Nanginginig na tanong ni Lorna. Huwag kang maniwala sa babaeng yan. Oh, I believe her, sabi ni Miguel. Ikaw spent the entire night reading this. Itinaas niya ang isang lumang journal na may itim na taki. Ang journal ng kanyang ama, at dito, nakasulat ang lahat ng kasinungalingan mo. Lumingon si Miguel sa technical booth sa likuran. No. Biglang magbago ang imahe sa malaking screen sa likod ng entablado. Ang dating logo ng Cruz Legacy Corp ay napalitan ng isang scan mula sa journal. Ang sulat, kamay ni Don Ricardo. Sunod ang ebidensya, isang flowchart ang kita na inilipat sa kanyang personal na account. Dokumento na nagpapakita na peking resolution ng nagpatalsik kay Alberto Sarmiento. Ang bulungan sa silid ay naging malakas na usapan. Ang mga stockholder ay tumatayo, nagagalit. Ito ay paninira. Gawa lang yan lahat. Desperadong sigaw ni Lorna. Ang kanyang mukha ay nababasa ng pawis. Walang katotohanan yan. Kung ganoon, sabi ni Amara, umakbang paakyat sa entablado. Paano mo ipapaliwanag ang testimonya ng dating empleyado na tinakot mo para manahimik? Ang mga bank record mo sa ibang bansa. Hindi. Sinubukan ni Lorna na tumakbo sa kabilang dulo ng entablado, ngunit inarang siya ng security guard ng hotel. Umarap si Amara sa kanya. Sa wakas, pagtatapos ng 5 taon, sila ay muling magkaharap. Wala na ang takot kay Amara. Taning awa na lang ang natitira. Tapos na ang pagpapanggap mo, Tita Lorna, sabi ni Amara. Sa sandaling iyon, bumukas muli ang pinto ng bolong. Ngunit, sa pagkakataong ito, mga pulis na uniforme ang pumasok. Naglakad sila diretso sa entablado. Lorna Cruz, sabi ng isang pulis. Ang boses ay formal at walang emosyon. You are under arrest for multiple counts of fraud and falsification of public document. 6 na buwan nang lumipas. Ang iskandalo sa Cruz Legacy Corp ay unti nang humupa, napalitan ng mga balita tungkol sa bagong pamunuan nito. Nahatulan si Lorna Cruz, at ngayon ay pinagdurusahan niya sa kulungan ang lahat ng kanyang kasalanan. Ang hustisya, bagamat matagal, ay dumating din. Nakatayo si Amara sa harap ng isang punt. Ang damo sa paligid ay bagong gupit at ang hangin ay sariwa. Dahan niyang inilapag ang isang bouquet ng kuting rosa sa ibabaw ng lapida, kung saan nakaukit ang pangalan, Ricardo Cruz. Nagtatagumpay po tayo, Apa, bulong niya. Ang boses ay puno ng lungkot, ngunit wala ng sakit. Naibalik na po natin ang lahat. Isang banayad na hangin ang umihit, na parang isang yakap mula sa nakaraan. Napangiti si Amara, isang ngiting totoo at payapa. Sa tulong ni Miguel at Mang Delphine, sinimulan niyang buuin muli ang kumpanya. Ngunit sa tamang paraan. Tinanggal niya ang lahat ng bakas ng kasakiman ni Lorna at pinalita ito ng integridad na itinuo sa kanya ng kanyang ama. Ang Cruz Legacy Corp ay dahang nagbabagong anyo mula sa isang simbolo ng pagkanulo patungo sa isang simbolo ng pag-asa. Isang araw, kinausap niya ang lahat, ang empleyado, sa isang town hall meeting. Hindi na siya ang malamin na si Bella Pilera na nakilala nila.
Siya na si Amara Cruz, ang pinuno na may puso. Hindi ko maipapangako sa inyo na magiging madali ang lahat, sabi niya sa kanila. Pero, maipapangako ko sa inyo na sa ilalim ng aking pamumuno, ang bawat isa sa inyo ay tikilalanin, lirespetuhin, at magiging bahagi ng isang pamilya. Itatayo nating muli ang kumpanyang ito, hindi lang sa pundasyon ng kita, kundi sa pundasyon ng tiwala at dangal. Nagpalakpakan ang tao, hindi dahil sa utos, kundi dahil sa paghanga at respeto. Isa sa mga unang desisyon na ginawa niya ay ang pagbebenta sa mansyon. Ang bahay na minsan niyang tinawag na tahanan, ngunit naging kulungan din. Masyadong maraming masasamang alaala ang nakakabit dito. Ang perang pinagbentahan ay ginamit niya para magtayo ng isang foundation sa pangalan ng kanyang ama, isang foundation na tumutulong sa batang ulila na makapagtapos ng pag-aaral. Ayaw niya nang bumalik sa luma. Gusto niya ay lumikha ng bago. Kaya, lumipat siya sa isang modelong kondominium ngunit sa isang lugar na maliit lang kumpara sa dati. Ngunit para sa kanya, ito ang tunay na tahanan dahil ito ay kanya. Pinaghirapan niya. At puno ito ng bagong pagsisimula. Isang gabi, habang nakatayo siya sa balkonahe, pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad. Naramdaman niya ang isang pamilya na presensya sa kanyang likuran. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Naramdaman niya ang braso ni Miguel na dahang pumulupot sa kanyang baywang. Isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib nito. Nilalasap ang init at kapanatagan na tanging ito lang ang makapagbibigay. Ang lalim ng iniisip mo, bulong ni Miguel sa kanyang buhok. Iniisip ko lang kung gaano kabilis pagbago ang lahat, sabi ni Amara. 6 na buwan pa lang ang nakalipas, pero parang ibang buhay na ang pinanggalingan ko. Tumingin siya kay Miguel. Ang mata nito ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Ang lahat ng sakit at pagdududa na minsan ay namagitan sa kanila ay naglaho na napalitan ng isang tiwalang mas matibay pa sa anumang kasinungalingan. Hindi mo na kailangang isipin yan, sabi ni Miguel. Ang mahalaga ay kung nasaan ka ngayon. At nasaan na ba ako ngayon? Tanong ni Amara na may mapaglarong ngiti. Ngumiti si Miguel. Hinawakan nito ang kanyang muka. Dahan siyang hinalikan, isang halik na walang tanong, hindi na nagdududa. Isang halik ng pangako, ng pagtanggap, at ng isang pag-ibig na sinubok sa apoy, at lumabas na mas matatag. Nagsimula ka, bulong ni Miguel pagkatapos ng halik. Nagsimula tayo. Nagyakap silang dalawa, pinagmasdan ng walang katapusang mga ilaw ng syudad. Ang bawat ilaw ay isang kwento, isang pangarap. At sa wakas, handa na si Amara na isulat ang sarili niyang kwento. Hindi na siya si Amara na biktima o si Bella na mapagiganti. Siya na ngayon ang pinagsamang lakas ng dalawa. Isang babaeng natutong hanapin ang kanyang kapangyarihan, hindi sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, pagpapatawad sa sarili. Handa na siyang harapin ang anumang simula basta kasama niya ang lalaking nagturo sa kanya kung paanong muling magtiwala at magmahal. At sa katahimikan ng gabing iyon, alam nilang dalawa na ito na ang kanilang tunay na happily ever after, hindi isang pagtatapos, kundi isang magandang simula. Ito ang bahagi na parang post, script, o closing credits, na kasama rin sa kailangang ayusin at panatilihin. At dito, nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig at pagbamon ni Amara at Miguel. Mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat po, aming minamahal na kapuso.
sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Abang isinusulat namin ang bawat salita, ramdam namin ang bawat pighati ni Amara, ang bawat pagdududa ni Miguel, at ang bawat hibla ng asa na kanilang pinanghawakan. Naging bahagi kayo ng proseso, at ang inyong suporta ang nagbigay sa amin ng lakas upang tapusin ng kuwentong ito ng may pagmamahal at tatapatan. Sa katunayan, ang kuwento ni na Amara at Miguel ay hindi lamang isang kuwento ng paghihiganti. Ito ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa pagbagsak ng kaaway, kundi sa kakayahang bumangon mula sa sariling abo. Ito ay isang pangaral na ang pinakamahalagang pagpapatawad na maibibigay natin ay ang pagpapatawad sa ating sarili. At higit sa lahat, ito ay isang patunay na ang pag-ibig, kapag ito ay totoo, ay laging haharap ng paraan upang maghilom at magsimulang muli. Ngayon, nais naming marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang inyong napulot? Saang bahagi kayo pinakakinilig? Nais o napayak? Share niyo po ang inyong mga komento sa ibaba dahil ang inyong mga boses ang nagbibigay buhay sa aming mga kwento. Hanggang sa susunod na kwentong ating pagsasaluhan. Laging tatandaan na ang bawat puso ay may sariling kwento.